Good morning. It is good to be in the house of the Lord. And we are continuing our study in the book of Genesis. And in God's kindness, tayo po ay nasa Genesis chapter 35 na. And I entitled our sermon for today, Fellow Israel. At makikita ho natin, we will be learning bakit tinawag o entitle ni Pastor Jeff ang sermon na ito na Fellow Israel. So please turn your Bibles with me in the book of Genesis, chapter 35. Buksan nyo lang po doon. Then, because we will be going from a group of verses to another group of verses, or from one verse to another verse, as we study His Word. Panginoon, maraming salamat po sa kalayaan sa aming bansa na mangaral at pag-aralan ang salita mo. It is indeed, God, one of the blessings of freedom that we enjoy and we take it as a privilege. Panginoon, hindi ko po alam ang mga struggles na pinagdaanan ng bawat isang narito ngayon. Pero Lord, dinala niyo po sila sa bahay-sambahay na ito because you have a message for them. Lord, I pray through your Spirit that you will speak to their hearts as we go on through the verses and the truth of Genesis 35. May we know Christ even more. In Jesus' name, amen and amen. When we try to understand how God works, it will surely blow our mind. Hindi natin kayang i-comprehend, completely comprehend ang paggalaw at pagkiluso ng Diyos. Come to think of it, the Bible says He created everything out of nothing. Can you comprehend that? Itong salamin ko, itong Bible natin, itong mga damit na suot natin, itong sapatos na suot natin, yung cellphone natin, meron po yung pinanggalingang materyales o what we call raw material. Pero the Bible says when God created everything, He created everything out of nothing. That's the God of the Bible. That's the God that we worship a while ago. That's the God who lives in our lives. It will surely blow our minds when we think about how God works. No? Look at the beauties and mysteries of this world. Can you comprehend it? Much more not to mention the vastness of the universe na kung saan yung Earth ay part lang po ng isang solar system at yung solar system natin ay part lang po ng maraming galaxies in the universe. It will blow our mind. Kailangan maging katulad mo, katulad ka ng Diyos for you to understand how He works. But we are not gods because there's only one God, the creator of heavens and earth. Ganon din ho, maging po sa ating mga personal na buhay, pag-iisipin ho natin ang galaw ng Diyos, it will surely blow our mind as well. Ilan po sa inyo nagtataka sa kabutihan, katapatan, plano ng Diyos, mga pangyayari sa buhay ni Jacob, simulang pinag-aralan natin siya? Di ba ho? Ganun pala. Bakit ganun? Bakit ganyan? Marami po tayong mga tanong. Much more kung i-atraso natin mula po sa buhay ni Isaac, sa lolo ni Jacob, hanggang sa buhay ni Abraham, hanggang sa ni Abraham, tapos ni Isaac, tapos si Jacob. It blows my mind. No? Ganun din ho ang Diyos sa atin. Yung mga plano, programa niya sa buhay natin, hindi po ito siya experimental, hindi po ito hit and miss thing. Hindi po siya experimental, ito po intentional. Hindi tayo pinag-eksperimentohan ng Diyos. Kung ano po ang niloloob niya na mangyari sa buhay natin, na daanan natin sa buhay natin, ito po ay intentional plan ng Diyos. But sometimes, if not most of the time, it blows our mind. Halimbawa po, sabi po ng Psalms 139, verse 13 to 14, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well."
So sinasabi ho ng salmista rito, nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina, gumagalaw ka na sa buhay ko. Sino po nagpapasalamat sa Diyos dito sa tangos ng ilong mo? Magsabi ng amen. O sa kulay ng skin mo? O sa itsura mo? You are wonderfully and you are fearfully, ibig sabihin po, carefully made by God. Can you comprehend that? Gusto niyo pa lalong magulat? Tingnan niyo po yung susunod na verse na ito. Oops. Tingnan niyo po yung susunod na verse. Ito. Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you before you were born, I set you apart." Kanina, nandun ka na. Ngayon, wala ka pa sa sinapupunan ng nanay mo, kilala ka na kagad ng Diyos. Hindi ka aksidente. Hindi ko alam kung paano ka pinanganak ng iyong ina. Maaring planado, maaring aksidente, maaring nasa tamang relasyon o maaring sa maling relasyon. Maaring ikaw ay lumaki na hindi mo nakilala ang magulang mo. O maaring lumaki ka sa maayos na magulang o di kayo sa magulong magulang. Ang sabi ng Diyos, bago ka pa nang nilalangin sa womb ng iyong ina, sabi ng Diyos, kilala na kita. So you are not an accident. No? Pastor, anak ako sa labas, you are not an accident. Pastor, di ko nakilala mga magulang ko, you are not an accident. Lumaki ka sa magulong pamilya, you are not an accident. Because God says, before I formed you, in the womb, I knew you. So yung pa lalong magulat, ito nakakagulat. Ang sabi ko na Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us in Him before the creation of the world. Can you comprehend that? Can you fully understand that? Can you explain that? See? It blows our mind. Sa tuwing kumagalaw ang Diyos, it will surely blow our mind. Marami tayong mga whys sa buhay. Marami ho. Marami tayong mga tanong, bakit sa buhay ho? Maaring kayo ngayon nakaupo dyan, marami kayong mga tanong sa buhay ninyo. Bakit ito? Bakit ganyan? Nagpapakita lang ho na ikaw ay human. At pinapakita sa iyo ng mga tanong mo sa isipan mo, ng mga whys, mga bakit sa buhay mo, na hindi ka Diyos at may Diyos na nakakaalam ng sagot sa mga whys ng buhay mo. Okay? So this humbles us, na hindi natin alam ang lahat. Totoo lang 6 hours from now, even 2 hours from now, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Right? Pero si Lord, eksakto, detalyado, alam ng Diyos ang naganap sa'yo, nagaganap sa'yo, at magaganap sa'yo. Can you understand that? Can you comprehend that? It blows our mind. In the life of Jacob, and even with his grandfather Abraham, and even with his father Isaac, no, maraming kapalpakan, maraming katigasan ng ulo, pero andun pa rin ang Diyos sa kanya. Maraming mga plano na hindi plano ng Diyos pumalpak, pero andun pa rin ang Diyos sa kanya. Kasi tinuturo ho ng Biblia sa atin, ang buhay na ito ay hindi patungkol sa plano mo, kundi sa plano niya sa'yo. Yung plano ho natin, minsan ay isa sa katuparan, madalas ay hindi. Minsan nagtatagumpay, madalas na bibigo. Pero hindi kasi yan patungkol, ang buhay mo, ang buhay ko, hindi patungkol sa plano mo, kundi sa plano niya sa'yo. Ang kailangan mo hanapin yung plano niya sa'yo. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Hindi ko sinasabi masamang magplano. Ang sinasabi ko lang ho, sabi ng Bible, commit all your plans to Him, and you will succeed. Sinasabi mo, Lord, ito bang plano ko? Ito ba yung plano mo rin? Ito bang binabala ko? Ito ba yung kalooban mo sa buhay ko? Naunawa niyo ba?
Because this world and your life is not about you, it's all about God. God has given you life not for your own pleasure, but for His pleasure. Plano ho ng Diyos. Programa ho ng Diyos sa buhay mo. No? Kaya nga itong katotohanan na ito, kitang-kita ko sa Genesis 35 na ating pag-aaral ngayon. Noong nagsimula pong gumalaw at ipakita ng Diyos ang plano niya kay Jacob, nung chapter 28, naalala niyo po, yung pumunta siya ng Luz yung matagal na pangalan, tapos pinangalan niyang Bethel, nahiga siya sa bato, tumatakas siya sa galit at puot ng kapatid niyang niloko niya na si Izo. Naalala niyo po yon? No? Kinaugnay siya ng Diyos pamamagitan ng isang panaginip. Pangalawang encounter niya sa Diyos ay yung chapter 32 na kung saan nakipag-wrestling mo siya. At pangatlo at panghuli, ito pong chapter 35 na ating pag-aaralan ngayon. Progressive eh. Ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin, hindi biglaan. Tingin sa akin, no? Hindi yung hiningi mo ngayon, bukas ibibigay ng Diyos. Sa lahat ng galaw ng Diyos, all throughout the scriptures, progressive, dahan-dahan ang kanyang paggalaw, pero gumagalaw ho siya. Kaya pagdating ng chapter 34, nakita ho natin sa preaching po ni Jameson last Sunday, dahil imbis na pumunta siya ng Bethel, yun ang sabi ng Diyos sa kanya, saan ho siya pumunta? Sa Succoth, temporary place niya. Tapos pumunta siya ng Shechem, bumili ng property. Wala hong planong pumunta ng Bethel. Ang bunga, kaguluhan. Hindi lang po ordinaryong kaguluhan, sobrang kaguluhan. No? Merong patayan, madugo, meron pong halayan, pang-rape, merong panloloko. Ang gulo ng Genesis chapter 34. Natatandaan niyo po ba? Makinig po kayong lahat. Bakit ito nangyari kay Jacob yon? Yun po ang palo ng Diyos. Yan po ang bunga ng kanyang pagsuway. Sapagkat sa una-unahan pa lang na Genesis chapter 28, alam na ho ni Jacob na ang kalooban ng Diyos sa kanya ay tumigil saan? Bethel. Nagpakalayo-layo pa siya. At yung malapit siya sa Bethel, imbis na tumigil po siya doon sa Bethel, no? Doon siya bumili ng property sa Shechem. At doon nangyari po yung kaguluhan. Makinig po kayong lahat. Madalas, kung bakit magulo ang buhay mo, ay meron kang pagsuway sa Diyos. Tama o mali? Minsan sinisisi mo ang Diyos, pinabayaan ako ng Diyos, ba't ako ginanito ng Diyos? Ba't sinabi ba ng Diyos na gawin mo yung mga ginagawa mo ngayon na nagdudulot lamang ng problema at kaguluhan sa buhay mo? Naintindihan niyo po ako. Nalala ko po, years ago, may nagpa-pray sa akin. No? May problema na ho siya sa mga internal organs niya. Sabi niya, bakit ganun, Pastor? Kumala ko ng Diyos, ba't ako ginanito ng Diyos? Tapos sabi ko sa kanya, ano bang sabi ng doktor? Bakit to kayo nagkaroon ng mga ganyang karamdaman at komplikasyon? Dahil daw po sa lakas ko ng pangiinom ng alak. Tanong ho, sinabi ba ng Diyos sa inyo na magpakalasing kayo araw-araw? Hindi. Ba't masama ba yun? Sabi ko, hindi ko masamang uminom, pero masamang magpakalasing. At tandaan nyo, sabi ko sa kanya, Brad, ngayong yung panahon ng sarap ng alak, iniinom mo, hindi mo iniintindi ang Diyos, hindi mo iniintindi ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo, ngayon tinamaan ka ng karamdaman, isisisi mo sa Diyos? Kagagawa mo ng Diyos yan o kagagawan mo? At tandaan nyo, baka magkamali kayo sa narinig nyo sa akin. Totoo ho, hindi pinagbabawal ng Diyos ang pag-inom ng wine. Sabihin natin lahat, wine. No? Ang wine po, sa konteksto ng Biblia, yung katas ng ubas o anumang prutas, yun po ay wine. Iba ho yung beer. Iba ho yung, hindi naman sinabi na, pagdating sa Kanaan, sa kasalan, sabi ni Maria, wala nang alak yung mga, yung bagong kasal. Sabi niya, huwag mo akong pakialaman, ako bahala, I will turn water into tanduay. Hindi naman ho di ba? I will turn water into
wine. Okay? Ang tanduay, hindi wine. Ang red horse, hindi rin wine. No? Ang Cuatro Cantos, lalong hindi wine. Ang beer, hindi wine. Ang hard drinks, hindi wine. Kailangan ng wine. Hindi ho masamang uminom ng wine. Ang masama ho, sumobra sa pag-inom ng wine, sapat ang kasalanan sa Biblia, hindi ho yung pag-inom, yung paglalasing. Subukan nyo bumili ho ng 2 hanggang 3 kilo pong seedless grapes, yung kulay green. Subukan nyo. Tapos manood kayo ng Netflix. Gawin yung popcorn. Pag hindi kayo sanay uminom ng alak ko, tatamaan kayo. Sobre. Diba ho? Naintindihan niyo ba? Madalas ho ang problema, tayong may gawa. Huwag mo nang isisi sa iba. No, kung bakit magulo at namamroblema ang buhay mo ngayon, most probably, may mga ginawa ka na hindi kalooban ng Diyos. Na akala mo magbubulag-bulagan ng Diyos, akala mo palalampasin ng Diyos. Yung mga kamalian at kalokohan na ginawa mo sa buhay mo. Pero alam niyo ba, sa likod ng ating mga kalokohan sa Diyos, at kung talagang tayo anak ng Diyos, papaluin ho tayo ng Diyos. Gaya ng ginawa niya kay Jacob sa chapter 34. At bibigyan ka ng pag-asa ng Diyos na baguhin ang buhay mo kung magsisisi ka lamang. Ito ang ginawa ng Diyos kay Jacob. Pagdating po ng chapter 35, verse 1, ito po ang sabi niya, God said to Jacob, hindi inaanap ni Jacob ang Diyos ang unang lumapit kay Jacob. Kaya hindi aksidente na ikaw ay narito ngayon. Hindi ko alam kung bakit ka narito ngayon. Ang alam ko lang, may dahilan ang Diyos kung bakit ka na dinala rito ngayon. God said to Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there. Make an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau. Take note of the verbs. 4 na utos. Ano po yun? Arise. Let's all say arise. Go. Let's all say go. Pangatlo, dwell. Let's all say dwell. Pang-apat to, make an altar. Okay? Resulta ito ng palo ng Diyos kay Jacob dahil sa pagsuway niya na imbis sa manigilan sa Bethel, that's the right pronunciation po, Bethel, no? Doon siya tumira sa Shechem. Tandaan niyo, paglalayo ka sa Diyos, ikaw ang talo. Pag may gagawin kang kasalanan, kalokohan at kasamaan, aanihin niyo. Bakit to? Ang Diyos ay just God. He is a just God. Yet, He is a forgiving, kind, and the God of a second chance. Kaya binigyan na muli ng pagkakataon si Jacob. Ano sabi niya? Arise. Sabi niya, huwag ka manatili dyan. Yung mga depression mo, yung mga guilt feeling mo, yung mga mali sa buhay mo, bumangon ka dyan. Huwag ka manatili dyan. Sabi ng Panginoon sa kanya, ina-encourage ng Panginoon si Jacob, go! No, go away from your sin. Go away from your failures. Bitawan mo na lahat yan. Talikuran mo na. Tapos sabi niya, dwell. No, saan po? Dwell in the will of God. Alisan mo yung Shechem, pumunta ka sa kalooban ko sa Bethel. Dwell in the will of God. At pagdating mo doon, ang utos ng Panginoon, make an altar. Sambahin mo ako. Ano po yung altar? 2 po yan. Pagsuko ng buhay at pagsamba sa Diyos. Kasi kung gagawin mo lang, arise, go, at hindi ka magdidwell, hindi ka gagawa ng altar, babalik ka rin sa dati. Ayoko na nito. Pero wala kang pinuntahan, babalik ka sa dati. Lisanin mo ang dating buhay mo, ilagak mo ang buhay mo sa Panginoon. Dapat may direksyon ng pinag-iwanan at ng pupuntahan. Kasi kung hindi, kung walang pupuntahan, may iniwanan ka lang, yung iniwanan mo, babalikan mo lang lagi yan. At ang buhay mo ay cycle lang ng kalungkutan, kabiguan, palo ng Diyos at kaguluhan. Kaya ang ganda na sinabi ho rito, sabi ho ni
ng Panginoon sa kanya, go back to Bethel. Ano po ibig sabihin ng Bethel? Alam mo natin, God sa Hebrew, yung Beth, house of God. Go back to the house of God. Pero maganda ho nito, yung Bethel ay meron pong dalawang definition sa atin. Una, Bethel means house your life in God. Ibig ko sabihin, yung buhay mo, itahanan mo, itira mo sa tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, magpasakop ka sa kapamahalaan ng Diyos. Okay? Naintindihan po ba natin? Doon ilagay mo sa buhay mo. Halimbawa po, kung ako po'y dadalaw sa mga kila Bimbo, sa pamilya niya ho, no, kila Doyi, tahanan po nila yon. Okay? Pag pumunta ako sa bahay nila, may rules po sila. Kung ang rules sila, magtanggal ka ng sapatos o tsinelas pagpasok ng bahay, susunod ka o hindi? Susunod ka. Bakit to? Bahay nila yun eh. Hindi pwedeng dire-diretso ka, tapos dire-diretso sa ref, sabi mo, Kuya Bimbo, magandang tanghalian. Kabastusan ho yun. Miski sa amin gawin ho yun, makakarinig kayo ng salita. Anong ginagawa mo, bro? Anong ginagawa mo, sis? May mga tao po kasi masyadong feeling at home. But what we are saying here, pag tayo pumasok po sa isang tahanan, tayo po ay pumapasok sa kapamahalaan ng tahanan na yon. Kung bawal ipasok ang tsinelas at ang sapatos, gawin. No? Kung sinabing huwag kang umupo sa sofa namin, doon ka umupo. Sa guest chairs namin, doon ka umupo. Kasi tayo ay nasa loob ng tahanang hindi sa atin. Pag sinabi yung Bethel, ito po'y tahanan ng Diyos. Pagpasok mo sa tahanan ng Diyos, hindi mo pwedeng gawin kung anong gusto mong gawin. Pag pumasok ka sa tahanan ng Diyos, kinikilala mo na ikaw ay pinagmamay-ari ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari sa buhay mo. At hindi ikaw ang masusunod, kundi siya. Pangalawa pong kahulugan ng Bethel ay house of God is your priority in life. Now, by the way, lahat po tayo ay Bethel. Bakit to? Sapagkat sinabi ng Biblia, ng ating buhay, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. We are the Bethel, the temple of God. At mahalaga rin po sa atin ang physical Bethel. Ito pong church gathering ho natin. Where the presence of God dwells. That's why sabi nga ni Sage Spurgeon, the church is the dearest place on earth as far as God is concerned. Hindi po ako maniniwala sa isang tao ho, na sinasabi niyang mahalaga sa kanya ang Diyos na hindi niya pinapahalagaan ho ang kanyang pananambahan, kapiling ang mga taong nananambahan din sa Diyos. There is no lone ranger in God's kingdom. We are called as a body. We are called as the household of God, as the family of God. So ito po ang ginawa ho ni Jacob. Napaka-specific ni Lord. Arise, a specific place, go to Bethel. Anong gagawin niya doon? Dwell there. Bumili ka ng property sa Shechem. Dapat dito ka bumili ng property sa Bethel. Tapos sabi na, make an altar to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau. Balik po tayo sa Genesis 28 ngayon. Di ba? Very specific. Anong turo sa atin? Tingin sa akin lahat to. Yung mga plano ho natin, pabago-bago. Ilan po sa atin dito nakadalawang kurso ka? Nag-shift ka ng course sa college. Pabago-bago. Di ba? Ilan po sa atin dito, pabago-bago plano mo. Sabi mo, pagdating mo ng 30, doon ka mag-asawa. Pero 19 pa lang nag-asawa ka na. Nagbabago yung plano natin, no? Pero makinig po kayo. Pero yung plano ng Diyos sa'yo ay hindi magbabago. Kasi ulitin ko, hindi ito patungkol sa plano mo. Patungkol ito sa plano, programa, disenyo ng Diyos na nakalatag na ordain niya na para sa iyo. Okay? Tingnan po natin kung sinunod po ni Jacob ang Diyos. Sabi ko sa verse 2, so Jacob said to his household, to all who were with him, put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. Doon muna tayo sa verse 2. Tingnan niyo po sa Bible niyo.
Tandaan ho natin, pag tayo sumunod sa Diyos, tatlong bagay po ang dapat natin tandaan. Una, no? Tanggalin ang lahat ng Diyos-Diyosan sa buhay mo. Repentance from idolatry. Yun po ang sabi ng verse 2. Tingnan niyo. Put away all the idols. Tanggalin mo yan. Pangalawa, confession of sin. No, humingi ka ng tawad sa Diyos. Hindi pwedeng lalapit ka sa Diyos na hindi ka humingi ng tawad sa Diyos. Subukan mo magmatigas sa Diyos. Walang mawawala sa Diyos, pero maraming mawawala sa iyo. May mga tao po matitigas sa Diyos. Pag tinatamaan sa pagbabasa ng Biblia, tinatamaan sila sa kanilang kasalanan, paging sa pangangaral ng salita ng Diyos, nagmamatigas. Sabi, pinapatamaan ako ni pastor. Ba't kilala ko ba kayo? Ba't ko kailangan kayong personalin? At kung pe-personalin ko naman kayo, kailangan nyo ba ng pastor? May mga tao po na ayaw nilang tinutuwid sila ng pastor nila. Kasi kung hindi nyo po kailangan ng pastor, hindi nyo po kailangan ng iglesia. Kung hindi nyo po kailangan ng pastor, hindi nyo po kailangan ng Diyos. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga pastor, ng mga under-shepherd, siya po yung chief shepherd, para pamalaan at alagaan ang ating kaluluwa. At wag natin mamasamain kung tayo po'y tinutuwid ng ating mga pastor na maliwanag na sinasabi ng Biblia sa atin, sapat ito po ay pangangalaga nila, trabaho nilang pangalagaan ang ating mga kaluluwa. At pangatlo, pag pinili ho nating sumunod sa Diyos, marami tayong bibitawan. Katulad po ng ginawa ni Jacob at sa buong angkan niya. Ano po nangyari? Verse 3. Sabi ho ni Jacob, "Then let us arise and go up to Bethel." Lahat po ng kalalakihan magsabi ng amen. Nag-step up si Jacob. Yan ang kailangan ng panahon natin ngayon. Mga lalaking nag-step up for leadership. No, hindi pag sinabi ng anak mo, "Tay, church tayo ngayon." Sabi mo, "Hindi, anak, kayo na lang ng nanay mo. Sige na. Magbabantay ako ng bahay natin at babantayan ko itong aso natin na si Bantay." Tinawag mo yung aso mo na Bantay para bantayan ang bahay, pero ikaw, babantayan mo si Bantay. Naunawan niyo ako, we need to step up. Pag sabi na anak ko, "Dad, tinatamad ako mag-church." Anak, we need to worship God today. Pag sabi na mismo, "Pwede ba, huwag muna tayo mag-church, mag-malling muna tayo dahil sale sa MOA?" Sabi mo, hindi. We will do that later, pero unahin natin na mag-worship kay Lord. Let's go to our Bethel. Yan ang kailangan natin ngayon. Mga kalalakihang nangunguna sa spiritualidad ng kanilang pamilya. Mga kalalakihang nagbibigay inspirasyon at hamon sa kanilang mga anak, sa kanyang asawa na halika manambahan tayo sa Panginoon, halika maglingkod tayo sa Panginoon. Katulad ni Joshua. Matapos sila marating ang pangakong lugar sa Kanaan, anong sabi ni Joshua? "As for me and my house, we will serve the Lord." Ang malungkot ito, pag ikaw pangalan mo Joshua, hindi mo ginagawa yung ginawa ni Joshua, yun ang malungkot. Ilan ba mga Joshua sa atin dito? 2? 3 ba? 4? Di ba? But the Joshua of the Bible says, "As for me and my house, we will serve the Lord." Pag sinabi ng asawa mo, "Ay, wag muna tayong mag-church ngayon. Ano muna tayo? Joyride." O kaya, ano yan? Yung staycation sa loob lang ng bahay natin. Load na tayo ng mag-movie marathon tayo ng Netflix. Ikaw na lalaki, head of the family, leader of the family, pastor of your family, you'd say, "No." Sabi mo, "Han, babe, darling," kung naman tawag mo sa asawa mo, "Mahal kita, pero mas mahal ko si Lord at dapat mas mahalin natin at unahin si Lord. Halika, bumangon ka. Worship tayo kay Lord ngayon." Those are the kind of men that we need in our generation. Godly fathers who have passion to worship God and bring His family closer to God. Wherein we can say, "As for me and my house, we will serve the Lord." Okay? Okay, that's why Joshua led the whole clan, his full family, to worship the Lord. Sabi nun, "So that I may make there an altar to the God who answers me in the day of my distress, and I have been and have thus been wherever I have gone." Pinakilala ko ni Jacob kung sino yung Diyos niya.
Halika, sumama kayo. Ito yung Diyos ko na gumabay sa akin at tumawag sa panahon ng aking pangailangan na kung nasan man ako, mali man o tama ang tinatahak ng buhay ko, hindi niya ako iniwan, sinamahan niya ako. Ito ang Diyos ko, aking asawa, aking mga anak. Halika, magdambahan at maglingkod tayo sa Panginoon. We need men like that. We need men, fathers and husbands who can rebuke their wife, who can rebuke and correct their children if they are being what? Misdirected sa mga priorities nila sa buhay nila. Kaya sabi ni Jacob dito, then let us arise and go up to Bethel. So anong resulta? Verse 4. Tingnan niyo po yung screen. So they gave to Jacob all the foreign gods that they had. See? Hindi pwedeng sambahin mo ang Diyos, pero sumasamba ka rin sa ibang Diyos-Diyosan. Hindi po pwede yun. Nalala ko po yung pumunta po ako sa Corinthian Garden once, village. Pagpasok ko po sa bahay, nagulat ako. Kasi pagbukas ko ng pinto, ng kasama nila sa bahay, dito may ganyang kalaking Christ the King, yung Kristong haring nakaupo. Pagtingin ko sa kaliwa, may Buddha. Tapatan tapatan. Parang nagtititigan silang ganun. Tapos nagpa-counsel na pinag-pray namin sila. Tapos habang nagla-lunch kami, pansin siguro nung husband na may mga iniisip ako. Talaga may iniisip ako. Kasi iniisip ko, ano bang reliyon nila? Katoliko ba sila o Buddhist? Kaya sabi, hindi nakatiis po yung nag-invite sa akin, sabi sa akin, Filipino-Chinese, sabi sa akin, Pastor Jeff, gusto mo ba yung pagkain? Ay, oo, sarap nga ako. Para may iniisip kayo. Hindi, gusto ko lang po magtanong, if you do not mind. Gusto ko lang po malaman, ano hong religion nyo? Kayo po ba Buddhist o Catholic? Bakit po natanong nyo? Kasi pagpasok ko doon sa pintuan ninyo, sa kanan, Christ the King, sa kaliwa, Buddha. Sabi sa akin ng mag-asawa, kasi ganito yung pastor, kami po'y Chinese, kaya Buddhist, pero kami rin po'y Katoliko. So ano pong ibig sabihin? Sabi nila, una kami tumatawag kay Jesus. Pag ang tagal ng sagot ni Jesus, tatawag kami kay Buddha. Okay. Pero kung gusto namin ng mabilisan, kay Buddha kami. Pag pumalpak si Buddha, pumalya, yung palagamit salita. Pag pumalya si Buddha, dito kami kay Jesus. Nakuha niyo, Sabi ko, sa madaling salita sigurista kayo. Sabi niya, parang gano'n na nga So, naiintindihan niyo, Sa tunay na pagsamba sa Diyos, hindi ho pwede yun. Alam mo natin sa Ten Commandments, Exodus chapter 20, for I am a jealous God. Sino rito may mga asawa na Pakita sa kamay. Lahat ng may asawa na Ayan. Mga misis, gusto nyo ba dalawa kayo sa buhay ng mister ninyo? Halimbawa, kumanta si mister, halimbawa, sa katahimikan ng kagabihan, magkasama kayo sa higaan at sa kwarto, sabi ng mister nyo, sana dalawa ang puso ko. Pag narinig nyo kumanta yung mister nyo ng ganun, anong gagawin nyo? Ay siguro lahat na sapok, sampal, sabunot, batok, sipa, lahat na siguro. Ayaw natin yun. Tama Ang Diyos pa kaya? Kaya sa Ten Commandments, pinagbawal ng Diyos ang paglikha, paglalang, at pagsamba sa mga rebulto at Diyos-Diyosan o ibang Diyos-Diyosan. Sabi na, bakit? For I am a jealous God. I will punish the generations until to the third and fourth generation. Ganun galit ang Diyos sa idolatry. Actually, mas galit ang Diyos sa idolatry kaysa po sa adultery na kasalanan. Ganun katindi ang galit ng Diyos. Kasi adultery, sa taong kasalanan yun, kasalanan sa tao. Ang idolatry, kasalanan sa Kanya. Mabigat ang kasalanan po ng idolatry. Kaya sabi rito, so they gave to Jacob all the foreign gods that they had. Tapos sabi rito, and the rings that were in their ears. Anong connect nyon, pastor? Ano yung hikaw na yon? Ba't kinonekta yon at sinuko? Masama ba maghikaw? Hindi. Ito, para maintindihan natin, ganito yan. Nung unang panahon,
Kung ano yung Diyos mo, makikita yon sa hikaw mo. Okay? Alam niyo, last month, galing ko kaming Nepal, malapit sa India. Diyan po nanggaling ang Buddhism. Ang Buddhism po ay bunga ng Hinduism. Diyan din po sa Nepal, pinanganak si Buddha. Nagpunta ng India, doon lumaganap ang Buddhism. Alam din po natin sa Buddhism at Hinduism, mas marami ho ang Diyos kaysa sa tao. Alam niyo ba yan? Sa Nepal ho, ang lamok, Diyos. Kaya pag kinagat ka ng lamok, ay, sige lang po. More. More. Hindi nila papatayin ho yun. No? Sa India nga ho, yung Temple of Rats, nakita niyo ho ba yun? Ang dami, pinapakain pa nila yung mga daga doon sa templo. No? Tapos kukunin po nila yung mga daga, ipapaligo nila sa kanila. Kasi gusto nila, bawat daga doon, malayhen sila para pagpalain ang buhay nila. Alam niyo yan? Sa Nepal ho, at maging sa India, bawal ang katayin at patayin ng mga baka. Yan po yung makapangyarihang Diyos sa kanila. Kaya miski gusto namin kumain ng beef steak ni Pastor Ray, ang magluluto nyon, Hindu. Baka lasunin pa kami. Kaya imbis na kumain kami ng beef steak, kumain na lang ho kami ng chicken. Ang chicken ho, pwedeng kainin ho. Ang isda pwedeng kainin. Pero yung baka ho, hindi pwedeng kainin. Ang mga unggoy ho, kakakulit eh. Sarap sapukin. Ang lalaki, ganun ho. Pumunta kami sa Temple of Shiva. May mga video po ako nun eh. Nananahimik lang kami, nanonood kami doon sa mga rituales sa mga tao. Lalapit sa'yo na parang tao. Paglapit niya, titignan ka mabuti. Ang kukulit. Lalayo kami kasi di mo pwede saktan. Bawal. Lalayo kami. Paglayo mo, lalapit na naman. Sabi ko kay Pastor, isa pa, sasapukin ko na to. Pasimpleng sapok, Pastor. Sabi ko. Ang dami kasing tao eh. Simpleng, Pastor, baka may CCTV camera. Hindi, wala. Tinignan ko na, walang CCTV camera eh. May hawak akong bottled water. Ampasin ko to sa mukha niya. Ang kukulit na mga unggoy. No? Kailangan pa ako magtanggal ng salamin ho. Yung pumunta kami sa temple ni Shiva. Kasi pwede niyang kunin eh. Nanakawin niya pag nanakaw mo, hindi mo pwedeng habulin kasi ang dami ho nila. Ang lalaki, ganyan kalalaki ho. Para mga unano. Ang weird, no? So, halimbawa, ang Diyos mo, yung panahon nila Jacob ay unggoy, ang itsura ho ng hikaw nyo, unggoy. Na, kung elepante, elepante rin ang itsura ho. Naintindihan niyo po ako? Yun po yun. Kaya, sa pagbitaw nila ng mga Diyos-Diyosa nila, pati yung mga nasa tenga nila, binitawan nila, at ang sabi ho ng Biblia, Jacob hid them under the terebinth tree that was near Shechem. Diyan siya bumili ng property, di ba? So, binaon niya na, nilibing niya na, sinasabi niya, tapos na kami sa inyong lahat, iiwan na rin namin ng Shechem, iiwan na namin ang lahat ng mga bagay na ito na hindi nakalulugod sa Diyos, pupunta na kami ng Bethel, sasamba na kami sa tunay at nag-iisang Diyos lamang. Do you get the point? That's repentance from idolatry. Hindi pwede mong sabing sasamba ako sa Diyos, pero may pinangahawakan ka pa rin ng mga bagay-bagay o ng mga Diyos sa buhay mo na hindi nalulugod ang Diyos sa mga bagay na ito. So ano po nangyari? And as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them so that they did not pursue the sons of God. Ano po ibig sabihin nito? Sa tuwing tayo po ay susunod na sambahin at sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi po lahat ng tao masasayan. Halimbawa, nasa maling relasyon ka na, sabi mo, tapusin na natin itong maling relasyon na ito, hindi nalulugod ang Diyos dito. Pag sabi mo sa mga tropa mo, mga pare ko, ayoko na ng droga, ayoko na ng alak, ayoko na ng sugal. Tingin niyo ba lahat? Oh, yan, saya, oh, sige, go. Hindi ho, magagalit sila sa'yo. Pag sabi ng mga kapitbahay mo, oy, Maricoy, ano marites ngayon?
Ay, pasensya na kayo mga kapitbahay. Tapos na ako dyan. Oh, KJ ka naman. Pansin niyo, ha? Hindi lahat ng mga ginagawa nating pagsunod sa Panginoon, malulugod po ang lahat ng tao sa paligid natin. Madalas magagalit sila. Madalas iinsulto nila tayo. Kaya sabi ni Jesus, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and say all evil words against you because of me." Mapalad daw ho tayo. Kaya pag alis sila ng Shechem, iningatan po sila ng Diyos. Ang ginawa ho ng Diyos, naglagay ho siya ng mga kalamidad doon sa lahat ng bayan na kanilang madadaanan para walang lumusob sa kanila, walang manakit sa kanila dahil iniingatan sila ng Diyos. So paglisan po nila, anong nangyari? Sabi ho ng verse 6, "And Jacob came to Luz," yung lumang pangalan po ng Bethel, "which is in the land of Canaan. He and all the people who were with him. And there he built an altar and called the place El Bethel." Ibig sabihin po niyan, God, the place of God. No? Because there God revealed himself to him when he had fled from his brother. Tanong, tingin sa akin lahat to. Yung nakarating ba siya sa Bethel at nakapagtayo ng altar na tinawag ng El Bethel? Tanong po, hindi na ba siya nakaramdam ng mga problema at pagsubok sa buhay? Hindi ho. Kung nabasa niyo po yung buong Genesis 35, bago pala kayo pumunta sa church, alam niyo namatay po si Deborah. No? Yung nurse ni Rebecca. No? Tapos namatay din sa panganak si Rachel, na asawa ni Jacob. Meron din pong betrayal na nangyari. Yung kanyang panganay na anak na si Ruben, inasawa, sinipingan, yung isa sa mga asawa ni Jacob na si Bilha. No, sabihin, Pastor Jeff, ibig ba sabihin, pwede tayo magkaroon ng maraming asawa? Una sa lahat, gusto ko po sabihin sa inyo at liwanagin, hindi kasi Jacob. Okay? Pangalawa, wala pa hong utos dito ng bawal ng mag-asawa ng marami. Dahil nasa Genesis pa lang ho tayo, lalabas po yan sa Book of Exodus. Nakukuha niyo ho? It's a cultural thing. It is culturally accepted during that time. Na ikaw ay may asawang, may legal wife ka at meron kang parausan, pangit mapakinggan, concubines, na pwede mo ring maging pangalawa, pangatlo, pangapat na asawa at anakan po sila. Ito po yun, si Bilha. Concubine ni Jacob na sinipingan ni Ruben, na panganay na anak ni Jacob. Gaano kagulo yun? Kawalan ng respeto yun sa iyong ama. Nabalik po tayo kay Jacob. Paano po siya binago ng Diyos? Pagdating niya ho sa Bethel, binago po siya ng Diyos. Mahinig po kayo. Ang pagbabago ng Diyos sa buhay natin, ay nakasalalay sa kanyang katapatan sa atin. Okay? Hindi sa katapatan mo. Sa katapatan niya sa atin. Sabi po ng Pilipos, Kapitulo 1, talatang 6, sinimulan ka ng Diyos, paggaganapin ka ng Diyos. Wala kang magagawa pag ang Diyos ay gumalaw sa iyo. Dahil babaguhin ka niya. Sinimulan ka ng Diyos, paggaganapin ka ng Diyos. So, paano ka babaguhin ng Panginoon? Mababasa po natin from verse 9 up to verse 15. Una, when God changes us, He changes us from within, from our hearts. Doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi po yung panlabas. Ang inuuna ng Diyos yung pagbabago, yung puso natin mapagmalaki. Yung puso nating maraming sama ng loob at galit. Yung puso nating maraming rebellion sa Diyos. Yung puso nating puro sarili ang iniisip. Yung puso nating mapanloko sa iba. Kaya katulad ni Jacob, dun po unang babaguhin ka ng Panginoon. Masakit to yan. Masakit to. Kung kailangan mong dumanas sa isang mahirap na sitwasyon, dahil yun ay bahagi ng pagbabago ng Diyos sa puso mo, dadaanan mo yan. Kung dapat mong anihin ang iyong mga tinanim na kasamaan, kalokohan, kasalanan, aanihin mo yan. Pero magpaturo ko sa Diyos dahil bahagi po yan ng pagbabago ng Diyos sa puso mo. Magkisimula ho sa puso mo. Sa theology, ang tawag po natin doon, regeneration. Ang paggalaw ng Diyos ang pagbabago sa ating puso. Dahil hindi natin kayang baguhin ang ating puso. Pangalawa ho,
Apat po ito. When God changes us, He reveals Himself to us. So nakikita mo yung mga problemang dumarating, problemang dumaraan sa iyo. Tapos magpapakilala ang Diyos. Nasabihin ng Diyos sa iyo, ang lahat ng itong pinagdadaanan mo, ako may gawa niyan para baguhin ko ang puso mo. Okay? So nauuna po yung regeneration kesa po yung revelation. Kailangan i-regenerate, galawan ng Diyos, baguhin ng Diyos ang puso mo, saka siya magpapahayag para makilala mo kung sino yung gumagalaw at nagbabago ng buhay mo. Pangatlo, when God changes us, matapos ho tayo, He shows us His plans. Pinapakita ho ng Diyos ang kanyang mga plano. Pag binabago tayo ng Diyos, sabi Lord, pag binago kita, itong plano ko sa iyo. Tapos sa iyo mga plano mo, huwag mo na isipin yung mga plano mo, binabago na kita. At ito ang planong nilalaan ko para sa iyo. Galing ho nito. Sabi ho ng Panginoon, and God said to him, I am God Almighty, be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. The land that I gave to Abraham and Isaac, lolo at tatay niya, I will give it to you. I will give the land to your offspring after you. See? Napakabuti ng Diyos. Nasa likod ng mga kamalian, kapalpakan, karumihan, kasalanan, katigasan ng ulo ni Jacob, sabi ng Panginoon, hindi ka man sumunod sa aking plano noon, pero tapat ako sa iyo. Ibabalik kita sa plano ko para sa iyo. Ito ang programa ko sa iyo. Bago ba ito? Hindi ho. Sa Genesis 23, dineclare na ito ng Diyos kay Jacob. Nireiterate na lang. Pinalawak na lang. Sabi niya, Jacob, ito ang plano ko sa iyo. Ito ang mangyayari sa buhay mo. Ito ang disenyo ko sa iyo. Ba't lalayo ka sa akin? Ba't lumalayo ka sa akin? Ganda ho ng plano ng Diyos. Totoo ho, banal ang Diyos, dapat na tayong parusahan. Matuwid ang Diyos, didisiplinahin po tayo ng Diyos talaga. Pero sa likod ng mga bagay nito, ang Diyos po natin, mabuting Diyos. May mga plano po siya sa atin. Ang problema lang, mas lagi mong pinipili yung plano mo na nauuwi sa kapalpakan at kapigatian at hindi mo hinahanap ang plano ng Diyos sa buhay mo at lakaran ito. Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. Ang sabi ho ng Diyos, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Pero may kondisyon. Sabi niya, then you will call upon me and go and pray to me. Hahanapin mo ako. And I will listen to you. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Yan ang Diyos ng Biblia. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Sa pagsunod mo sa mga plano mo at sa pagpapatuloy mo ng pagsuway sa kalooban ng Diyos ang buhay mo. Ba't mo kailangang guluhin? Stressin ang buhay mo. Samantalang ang Diyos ay naglatag na sa iyo ng kanyang kalooban at ng kanyang programa. Sa John 3:16. Alam mo natin lahat ito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believeth on Him, tingnan niyo yung plano ng Diyos, shall not perish but will have an everlasting life. Kita niyo, yan po ang Diyos. Magpapakilala siya, tutuwin niya yung puso natin, tapos sabihin niya kung ano yung plano niya para sa atin. Ang plano ng Diyos sa lahat ng nanalig sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay ng walang hanggan at tinitiyak ng Diyos na kayo ay hindi makakaranas ng kaparusahan, puot at galit ng Diyos sa impyerno. John 14 verse 6. Nung pinahayag ni Jesus, sabi na, I am the way, the truth, and the life. Tingnan niyo po yung plano, pinapakita ng Diyos, yung future grace niya, no? At yung kanyang way to salvation. No one comes to the Father except through me. Sabi niya, ako lang ang daan, ako lang ang buhay, ako lang katotohanan. Wala makakarating doon sa langit, kundi sa akin. Yan ang plano. Pang-apat to, when God changes us, matapos sa tayo, He teaches our hearts to find pleasure in worshiping Him. Ano ginawa ni Jacob? And Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it.
No, so Jacob called the name of the place where God had spoken with him, Bethel. Most scholars would agree na yung batong yon, yung batong hinigaan niya sa Genesis chapter 23. No, gumawa ho siya ng altar. Hindi ho siya gumawa ng rebulto, gumawa ho siya ng altar na ini-express niya, Lord, suko na ako sa buhay ko, pagod na ako sa buhay ko, pagod na ako sa kalokohan at kasalanan ko, niloloko ko lang sarili ko, nililinlang ko lang ang sarili ko, nanglilinlang lang ako ng ibang tao, patawarin mo ako, Panginoon. Ang buhay ko ngayon ay sa iyo na. At siya po'y nanambahan sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Jeff, worship is our natural response in God's revelation. Nagpahayag ang Diyos, ang response, natural response, worship. Okay? Halimbawa ho, sabi ng Diyos, I am the Jehovah Rapha, o Rapha, the God that healeth thee. Ang response natin, Lord, I worship you, you are my healer. Pag nagpahayag ang Diyos, I am the Jehovah Jireh, the God that provides for all your needs. Ang response natin, Lord, I worship you as our provider. Nagpahayag ang Diyos, I am the Jehovah Shalom, the God of peace. Ang response natin, Lord, we worship you for you are our peace in the midst of the challenges of our life. No? Nagpahayag ang Diyos, I am the Jehovah Nissi. Then, ang response natin, Lord, we worship you as our victory in all these troubles and challenges. For you are with us, and you are indeed our victory. Are we getting the point here, mga kapatid? When God reveals Himself to us, our response is worship. No? I'll close with this song. That is the Hebrew word for the word Israel. Bakit to? Sabi ng Panginoon, simula ngayon, I'll change your name. You are no longer Jacob, you are now Israel. The Hebrew pronunciation po is Yisrael. You are now Yisrael. No? So si Jacob, siya si Yisrael. Si Saul, siya po si Paul. Si Simon, siya po si Peter. Si Cephas, siya po si Peter. Okay? Dahil bahagi po ito ng pagbabago at galaw ng Diyos. Sino po nakakaalam ng pangalan po ng kahulugan ng Yisrael? Anyone? In Hebrew? Una kayo mag-Google. Kayo naman. Who knows? The word Yisrael o Israel. Alam mo kung anong ibig sabihin po niyan? Struggling with God. Now take note. It doesn't say he struggles in God. It says, Israel says, means he struggles with God. Not in God, not to God, but he struggles with God. Ano po ibig sabihin po niyan? Ang struggle po is part of the package of life. Lahat po tayo may mga struggles. Tama? Tama? Iba sa atin ang struggle mo, finances. Iba sa atin ang struggle natin, health. May mga karamdaman sa iyong katawan. Iba sa atin ang struggle, habits, bad habits. Marami tayong mga bad habits. Ang utang ng utang, bad habit po. No, ang yosi ng yosi, ang lasing ng lasing, those are bad habits. No? Maaaring yun ang mga struggle mo. No, maaaring struggle at hindi ito magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Struggle mo yon. Okay? Okay? So the word Israel, sinasabi ho ng Bible sa atin, hindi ka nag-iisa sa struggle mo. Kung may problema ka ngayon financially, may struggle ka financially, kasama mo ang Diyos, kapatid. Kung may struggle ka sa marriage, kasama mo ang Diyos. Kung may struggle ka sa kalusugan mo, no? Mag-aminan na ho tayo rito. Yung mga nirarayuma rito. Naninigas sa mga daliri at mga binti at mga daliri mo sa paa. Struggle ho yan. At sa tuwing sumasakit yan, gusto ko malaman mo,
you are not alone. You are struggling with God. Sabi ni Lord, I am with you. I will never leave you. I will never forsake you. Kaya in a sense, lahat po tayo, fellow Israel. Lahat po tayo ay fellow strugglers. No? Kung meron kang mga hindi mabitawang panonood ng pornografiya, madali kang magalit, madali kang madaig o mapadala sa mga tulak ng tropa, mga bisyo, struggle mo yan, ayaw mo, pero nagagawa mo. Pilit mong iniiwasan, pero minsan bumabagsak ka, struggle. Pero let me tell you one thing. Hindi ka nag-iisa sa struggle mo. You are Israel. Kasama mo ang Diyos. Kung paanong sinamahan ng Diyos si Jacob sa kanyang mga struggles at hindi siya iniwan at pinabayaan ng Diyos, ganun pa rin po ang Diyos na sinasambaho natin araw-araw at linggo-linggo sa lugar na ito. Amen? Is that good news? You don't need to feel alone because you are never alone. Because God is with you. God is beside you. Miski hindi mo siya nararamdaman, God is beside you. Because He made a promise, I will never leave you, I will never forsake you. Lahat po tayo, fellow Israel. Because lahat po tayo ay fellow strugglers. Nanuan niyo ba? Sino po rito walang struggle sa buhay? Pakitaas ang kamay. Ikaw nag-i-struggle ka, ipon para pang kolehiyo, nag-i-struggle ka. Kabata-bata mo pa, ikaw ang nagpo-provide sa iyong pamilya. That's a struggle. Okay? We are all fellow strugglers here. No, mga magulang ho rito natin, sino po mga magulang dito? Sino po rito may mga apo na? Pakitaas mo kamay. May apo ka na yan. Ako, mga fellow apostol. Minsan naiisip natin, di ba, mga magulang? Pag nag-asawa yung mga anak natin, tuwan-tuwa tayo, may asawa na yung anak ko. Menos budget na. Kasi wala na sa poder ninyo eh. Di ba? Pero minsan, ang nangyayari, dahil sa pagmamahal at pagkalinga natin sa ating anak, sa ating apo, at sa pamilya ng ating anak, minsan di natin maiwasan. Ba't parang nadagdagan pa? Parang nagkaroon ka ng extended family na susuportahan. Tama ho? Na dapat, nagpapahinga ka na. Nababawasan na yung budget mo, pero parang tila lumaki pa yung gastusin ko. Simula nagpamilya, yung aking anak. Bahagi ho ng kultura natin na magkalinga sa ating anak. No? Hindi natin maiiwasan yung pagbalik-balik na rin ng mundo. Anak ko natin yan na nagpamilya. Pero hindi naman dapat. No? Pinasok nyo magdesisyon na mag-asawa, pinasok nyo magdesisyon na mag-anak, tayuan nyo. Ibang malungkot na katotohanan din rin dito, masarap pong magkaapo. Totoo lang, masarap maging lolo at lola. Tama po ba o hindi? Masarap po. Kasi pag naging lolo at lola ka, lalaruin mo yung malambing mo anak, mag-e-enjoy kayo with time with her, pero pag pagod ka na, ito na, kunin nyo na to. Di ba? Pero yung magulang patay sa anak, wala. Talagang titiisin mo, miski puyat ka, pagod ka, kung nagpakarga, may sakit ang anak mo, kakargayin mo, miski marami kang ginagawa, titigilan mo yung gawa mo dahil anak mo yun. Pero sa apo, ay hindi. Responsibilidad ng magulang yun. Kasi ang problema ko kasi minsan, niyayakap natin ang hindi naman natin responsibilidad. Primarily. Okay? Kaya ako naman, hinihiling ko naman sa mga magulang na narito, maawa naman kayo sa mga magulang ninyo. There is a season of life, inalagaan kayo.
At season naman ng life nyo, kayo ang mag-aalaga sa anak ninyo. Okay? Nakakalungkot to kasi, lalo na sa Amerika kami, tuwan-tuwa yung nanay, ay, pinapunta ako ng anak ko sa Amerika, makakarating din ako ng Amerika. Pagdating sa Amerika, anong ginawa? Nag-alaga ng apo, tagapagbantay ng bahay, tagaluto, tagalinis, sa madaling salita, naging yaya, kasama sa bahay. Kami man nakakausap kami doon, Pastor, pag-pray nyo, gusto ko na bumalik ng Pilipinas, ang hirap ng buhay dito. Paano naman di magiging mahirap? Nag-aalaga, ang tanda ka na, may rayuma ka pa, nag-aalaga ka ng apo, ilang oras yan, hintayin mo dumating yung anak mo, tsaka manugang mo, tapos ikaw pa mag-aalaga. Mali. Naunawaan po natin? Nagpamilya ka, buhayin mo ang pamilya mo. Bilang bahagi ng iyong pagmamahal at paggalang sa magulang mo, pagpahingahin mo sila. Naunuan niyo ako? Pagpahingahin mo sa pag-aalaga ng anak mo na dapat ikaw ang nag-aalaga. Pagpahingahin mo sila sa mga gastusin na dapat ikaw ang gumagastos. May mga lolo't lolo, kawawa naman sila. Talagang lahat ng tao nakakaawa. Pero paano mo tuturuan ng responsibilidad, paano sila lalago, kung hahayaan nating patuloy pa rin tayong tumutulong? Kaya minsan titikisin mo yung awa. Dahil ang intention mo, lumago sila sa kanilang buhay at responsibilidad. Naunawaan niyo po ako? Kaya maraming mga lolo't lola, struggle nila. Biro mo, ang tatanda na iniisip pa rin ng apo, hindi mo yan responsibilidad. Responsibilidad yan ng magulang, ng apo mo. Tama po ba o hindi? At sa mga anak, ulitin ko, maawa ka naman sa mga magulang mo. Inalagaan ka na, pati anak mo, alagaan pa ng magulang mo. Pagpahingayin nyo naman sila. Kayo naman dapat nag-iisip, paano ko mapapaluwag, papaligaya ang buhay ng aking magulang na halos binigay nila ang buhay nila para palakihin kami at suportahan kami. Kaya huwag kang yayakap ng isang responsibilidad na hindi mo kaya. Okay? Lalo tigit nang hindi kalooban ng Diyos. Kasi pagdating ng problema, sabi mo, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Lord, saan kita pinabayaan? Sabi mo, dito Lord, bakit? Kinonsulta mo ba sa akin? Nakalooban ko yan? Yang binili mo, yang ginawa mo, yang pinalano mo? Tapos sa huli, ako sisisihin mo? Nasa naman ang paggalang mo sa Diyos? Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Dahil hindi ka rin niloloko ng Diyos. Nanuhan niyo po ako? Ganda ho ng ating aral ngayon. Sa likod ho ng mga kasamaan, sa likod po ng mga kapalpakan ni Jacob, nanatili po ang programa at plano ng Diyos kay Jacob. At sa gitna ho ng mga struggle si Jacob, ang sabi ho ng Diyos sa kanya, hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Hindi kita papabayaan. Ang tanong, handa ka bang magpaturo sa Diyos? Handa ka bang magpasakop sa Diyos? Handa ka bang sumunod sa utos ng Diyos? I would like to end with this quote from Paul Washer in connection with our sermon today. Ang ganda ho. Sabi na, one result of conversion is separation from that which displeases God. In some areas, it is quick and final. In others, gradual and with great struggle, which is true. Ang totoong ebidensya daw ho, o resulta, na tayo raw po ay ginalawan ng Diyos, sa tayo raw po ay niligtas ng Diyos, sa tayo raw po ay niregenerate ng Diyos, sabi niya, hinihiwalay tayo ng Diyos dahan-dahan sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Mga bagay na hindi nakalugod sa Kanya.
Sabi ni Paul Washer, sa ibang area ng buhay natin, mabilisan to. Madaling nawawala, madaling natatanggal. Pero sa ibang area ng buhay natin, dahan-dahan. No? At minsan, may great struggle. Ang cocaine ko ho, marijuana, mabilis na natanggal. Tinanggal ng Diyos. Ang yosi, matagal. Ang alak, medyo may katagalan. No? Pero ang pinakamatagal na kasalanan sa puso ko na hindi talaga nalulugod ang Diyos, yung galit ko sa tatay ko. Tagalo niyan. Christian na ako, galit pa rin ako sa tatay ko. Pag nangangaral po, yung mga pastor namin, ang topic ay kapatawaran, ang topic ay mga kasalanan sa puso. Talagang isa ko na katulad niyo, nakaupo na, naka-aircon yung church namin, no? Pero pawis sa pawis ka dahil tinatamaan ka. Isa po ko doon. Isa po ako sa mga uminiiyak, Lord, tulungan niyo ako mapatawad ko ang tatay ko. Pero dahil ang Diyos ay tapat, sinagot din naman ng Diyos. Napatawad ko ang tatay ko, nagkapatawaran ho kami, nagkayakap po kami. At sa huling 8 taon, bago po kunin ng Panginoon ang tatay ko, napakalapit ng aming relasyon at ugnayan. Bakit to? Dahil ang Diyos ay tapat na dalhin tayo sa ating mga Bethel. Sapagkat yan ang kalooban niya sa buhay natin. Manalangin po tayong lahat. Panginoon aming Ama, maraming salamat po sa pagtuturo ng Genesis 35. Salamat po, Panginoon. Kilala niyo kami. Alam niyo po ang mga Diyos-Diyosan sa puso namin. Alam niyo ho ang aming pagsuway sa iyo. Bagamat alam na ho namin ang mga kalooban mo at disenyo mo, pilit pa rin namin ginagawa ang gusto naming gawin. Pinapakita mo na sa amin ang tamang kaparaanan, pero pilit pa rin namin ginagawa ang sarili naming kaparaanan. Kaya ang kinauuwian, kalungkutan, trahedya, palo mo sa buhay namin, kaguluhan. Maging katulad po kami ni Jacob. Talikdan ang aming mga nakaraan, ang aming mga kasalanan, iwan. At manahan kami sa iyong tahanan, sa iyong Bethel, sa iyong presensya. At magtayo kami ng altar sa iyong harapan, altar ng pagsisisi at pagsuko ng aming buhay sa iyo. At altar ng pagkilala namin na simula sa araw na ito, ikaw lang po ang aming sasambahin. Maraming salamat po sapagkat ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay siya pa ring Diyos na nasa aming kalagitnaan ngayon at sinasamba. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon.